Malalakas na palakpakan ang pumuno sa paligid nang pumasok ako ng tahimik sa bulwagan. William was already there at the stage. Katabi si Alessandra sa magarang silya. They look good together wearing a genuine smile on their face. May nagsasalitang MC sa harap, ngunit wala doon ang pansin ko, kundi nasa dalawa. William and Alessandra talking silently at their seat. Base sa itsura ni Alessandra ay halatang may sinabi dito si William, dahilan para ngumiti ito't pamulaanan ng muka. My heart leapt a beat. The familiar pain also hit me big time. Wala naman akong pagpipilian kundi ang tanggapin ang sakit at namnamin ang kirot. Binalingan ko na lang ang lemon juice na nasa aking harapan, at doon binuhos ang sama ng loob. Alora. Is that you? Mabilis umangat ang tingin ko sa babaeng lumapit sa akin. My brows drew apart as I looked at her with my tight lips. Agad na umatake ang kaba sa puso ko nang makilala ito. Tyra, I stuttered. Gosh! Ikaw nga. Mabilis itong lumingon sa stage, matapos ay bumalik ang nanlalaking mata sa akin. Wait, is that William? Turo nito sa lalaking nasa mismong stage. Hindi agad ako nakasagot. I almost choked into death. My nerves already crashing down my feet. Wala akong mahagilap na isagot dito. They almost look the same. Gosh! Halos umikot ang mata nito habang nagsasalita. Ngunit hindi pa rin nakaligtas sa akin ang pag-angat ng labi pagkatapos. Pero imposible naman mangyari yun, diba? He's already dead and look at him, he's alive and celebrating his anniversary with her beautiful wife. She hitched her brows and smirked after. Hindi ako sumagot. Imbes ay pinagpunan ko ng pansin ang pagkain sa aking harapan. Hindi sa hindi ko siya gustong pansinin, wala lang talaga akong balak na sabihin dito ang totoo. We're not friends, hindi ko siya naging close, kahit pa noong high school o kahit pa noong college. Ang totoo nga niyan isa siya sa mga kinaiinisan ko noon, dahil sa malaki ang pagkagusto nito kay William. Hindi na rin ako magtataka kung bakit ito imbitado. Isa ang pamilya nito sa may pinakamalaking planta ng bulak at kape. Isa din sila sa may pinakamalaking estate dito sa Queensland, at halos lahat doon ay private properties. Paano? See you around. Maarte nitong sabi bago ako talikuran. Mabilis ko itong sinundan ng tingin, kung saan naroon sa isang lamesa ang kanyang daddy at mommy. Gaya nito ay baka sa mukha ng mga ito ang matinding gulat nang makita si William. Halos sabay-sabay din silang napalingon sa pwesto ko na kunot ang noo. I only gave them a nod. Kung hindi ko gagawin iyon, ay baka maghinala lalo ang mga ito kay Gab. Nilibot ko pa ang mata ko. Halos kilala ko nga ang lahat ng nandirito. Some of there was our business partners and my family friends. Hindi ko maiwasang mapailing. Paano nangyari narito silang lahat? Halos pagpawisan ako mula sa aking kinauupuan ng matano si Mark at ang kanyang mommy sa hindi kalayuan. My eyes landed to her mom. She looked so fascinatingly gorgeous tonight, wearing her glittery gown dress. Habang si Mark ay gwapong-gwapo sa suot na black suit. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko, bago maagaw ng pansin ko ang bagong pasok na bisita. Agad akong napatayo mula sa kinauupuan buhat nang makilala ang dumating. Mom, Dad, biglang nanghina ang mga tuhod ko, at walang nagawa kundi panuurin ang mga itong magulat, habang nakatinggala sa stage. Dad looked dumbfounded and stood in frozen, while Mom dropped her jaw. Hindi na ako nagdalawang isip nilapitan ko ang mga ito, at walang pasabing hinela patungo sa aking lamesa. Alora hiha, anong ibig sabihin nito? Ani Dad sakin. What are you two doing here? I asked, almost a whisper. May dumating na imbitasyon sa bahay. Sa classmate daw ng mommy mo galing ang imbitasyon. Dad answered while his full attention was still on stage. Sinulyapan ko si mommy, na hindi din inaalis ang tingin sa stage. Her lips pursed tightly. Batid ko ang pinipigilang galit habang nakatingin sa dalawa. Alam mong nandito sila sa Queensland. Kailan pa? Mom looked at me with blazing eyes. Hindi ako sumagot. Nilabanan ko ang matalim nitong titig sa akin. Gusto kong ipakita sa kanya ang bunga ng kagagawan niya. Let's go, Adriano. Hinela nito ang kamay ni Daddy, ngunit pinigilan ko naman ang braso nito.
Saan kayo pupunta? Kadarating nyo pa lang, aalis na agad kayo. Why don't you greet them? I said with a insulting smile. Wala itong nasabi sa naging question ko. Kaya binitiwan ko ito, at taas noong tumitig sa mga mata niya. Look what you've done, Mom. Dapat masaya ka na. Nagawa mo na ang gusto mo, napaghiwalay mo na kami. May diin ngunit mahina kung saad. Agad kong nakita ang paglambot ng mukha nito, at sunod-sunod na pag-iling. Kung hihingi man ito ng tawad, ay huli na ang lahat. Tutal wala naman akong balak pa itong patawarin. Magsasalita sana ito ngunit pinutol kami ng paglapit ni Mark, at ng kanyang mommy. Minerva, the voice of Alessandra's mom interrupted us. Cassandra, Mom stammered. Halatang namutla ito buhat nang makita ang ginang. Isang sulyap muna ang ginawad nito sakin, bago harapin si mommy. Kamusta? Ang tagal din nating hindi nagkita. She sophisticatedly said. Fine. We're fine. Ito nga pala ang asawa kong si Adriano at ang nag-iisa naming anak na si Alora. Natataranta nitong pakilala sa amin. Tumango ito kay Dad, at sinulyapan naman ako ng huli. Oh, do we met before? Parang pamilyar ang mukha mo. I glanced at Mark, his dark eyes darted on me. Hindi may kakaila sa matiim na titig ang babala. Yes, nagkita na tayo noon. Walang kagatol-gatol kung sinabi. She furrowed her brows, and averted her gaze to Mark, na baka sa mukha ang gulat sa aking sinabi. I'm Gab's secretary, I said without hesitation. Lantaran nitong itinaas ang kilay sakin, bago kay mommy, na halos pawalan na ng kulay sa aking sinabi. Will you please excuse us for a while? Agad na hinuli ni Mark ang aking braso, para hilahin palayo sa mga ito. Mabilis niya akong dinala sa isang sulok, kung saan limitado lamang ang mga taong dumaraan. Bitiwan mo ako kung ayaw mong ipahiya kayong pare-pareho dito. I said with my full voice. Not here. Hindi mo pwedeng gawin ito dito, Alora. Nanlilisik ang mga matang bulong niya. Yes, I could. Gagawin ko at walang pwedeng pumihil sakin kahit pa ikaw. Paasak kong sagot. Pinilit kong hilahin mula dito ang aking braso, ngunit hindi niya ako pinakawalan. Nakiusap sa amin si Alessandra, na dito ganapin ang anniversary nila, dahil iyon ang kagustuhan niya. It's for your own good na rin. Dahil gusto kong isipin ng mga tao na ibang Gab ang nandito, at hindi ang William na sinasabi mong asawa. He said with clenching jaw. Naningkit ang mata ko dito, at buong lakas itong tinulak. How dare you? Ang kakapal ng mukha niyong lahat. Anong palagay mo sa mga tao dito, tanga? Kung si Gab na walang alam ay nakayanin niyong paikutan, pues ibahin mo ako, Mark. Masyado nang mahaba ang pasensya ko sa inyo, at hindi na ako makapapayag na harap-harapang lukuhin. He stepped back and crossed his arms over his chest and looked at me intensely. Umangat din ang labi nito sakin, dahilan para mag-init lalo ang dalawang pisngi ko sa galit. How can you be so sure na sasama nga sa'yo si Gab? Baka nakakalimutan mo ang ginawa ng mommy mo noon sa kanya, even your own best friend. Sapat na ang naalala niya para balikan ka noon, pero hindi niya ginawa, he said in a rough voice. My head boiling up. Gusto ko na itong samplein, kung hindi lang madaming pwedeng makakita sa amin ay ginawa ko na. Pero sa huli ay nakuha ko pa ring ngumiti, at taas noong tumingin dito. Is that so? Hindi kaya masyado kang bilib sa sarili mo. Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang legal na asawa. I can sue you, especially your dear sister. Pansin ko ang pag-igting ng panga nito, dahil sa aking sinabi. Na nagbigay daan dito para gapusin mula ang aking braso ng mahigpit na hawak. Bitiwan mo ako, sabi ko habang pilit na hinela dito ang aking braso. Not until I throw you out of here, he said through gritted teeth. Tangka na sana ako nitong hihilahin palayo, nang biglang dumating si Hans. Bitiwan niyo siya, sir, Hans told the Mark in a authoritative voice. Mark hissed. Binalingan nito ang kalmadong si Hans, na ngayoy nakaharang sa daan namin patungong backdoor. And who are you, ha? Mark asked impatiently. Please sir, tanggalin niyo ho ang kamay niyo kay Mrs. Palma, he told to Mark with the same deep voice.
Doon ito niluwagan ng hawak sakin, bago ako tuluyang bitiwan. Humakbang ito ng isa at walang pasabing kinuwelyuhan si Hans. Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Hindi mo ba ako kilala? May diin at mabigat nitong bigkas kay Hans. Naalarma na sumulyap ako sa bulwagan. Everyone is busy and enjoying the party. Wala isa man ang nakakapansin sa kung anuman ang ginagawa namin. Sir, huminahon ho kayo. Si Hans. Kalmado pa ako, wag mo akong utusan kung ano ang dapat kong gawin. Nanlilisik ang matang sambit nito. Mark, tama na. Sabi ko. Hindi nito pinansin ang sinabi ko, bagkus ay tinulak nito ng malakas si Hans palayo sa bulwagan. Sumunod ako sa mga ito, na ngayoy hawak na ni Mark sa dalawang kamay ang kwelyo ng suit nitong suot. Who told you to come here? Sino bang nagpapasok sa iyo dito ha? Si Gab. Kay Gab siya nagtatrabaho. Sagot ko, lumingon ito sakin. Hindi ko maipinta kung anong reaksyon ang hinintay nito sakin, bago ilipat ang tingin kay Hans. Marahas nitong binitiwan si Hans, at humarap sakin na bakas ang malaking ngisi sa labi. Kailan pa kayo nag-uusap ni Gab? Matatag kong sinalubong ang mga titig nito at sumagot. You really wanted to know. I arched an brow at him. He gritted his teeth and looked at me darkly. Nilabanan ko ang mga titig niyang iyon ng buo ang loob, at sa huli ay ito rin ang nagbaba ng tingin, bago magbuga ng marahas na buntong hininga, bago umiling sakin. Isa lang ang lilinuin ko sa iyo Alora. Alessandra doesn't know about this. She's innocent. Wala siyang ideya sa mga nangyayari, kaya please don't make a scene here. Aniya sa mababang boses. Tumaas ang kilay ko, malaki ang hinala kung may alam si Alessandra sa bagay na ito. Imposibleng wala siyang alam. Hindi ito tanga para hindi alamin ang background ni Gab, bago niya pakasalan. Magkakasabwat silang lahat dito. Lahat sila ay pinapaikot si Gab, at mga taong nandito ngayong gabi. Hindi na ako magpapaloko sa kahit na sino sa mga ito. Gagawin ko ang plano kong paglalantad ng totoo, at wala nang makapipigil sakin. Sinasabi mo lang yan, dahil ayaw mong pati siya madamay sa kasong pwede kong isampa sa kanila. Kahit ano pang sabihin mo, buo na ang desisyon ko. I will file a case against them. I said confidently. Nagtiimbagang ito sakin. Tangka na sana itong hahakbang palapit, nang bigla ay pareho kaming natigilan sa boses na nagsalita. Alora, you're here. Si Alessandra na maluwang ang ngiting palapit sa amin. My feet was stuck on the ground. Hindi ko nagawang gumalaw nang bigla ako nitong niyakap ng mahigpit. Akala ko hindi ka na darating. Aniya, hindi pa rin nawawala ang maluwang ng ngiti nang humiwalay sa akin. Isang sulyap muna ang ginawa ko kay Gab, na seryosong nakatingin sa akin. Happy anniversary. Sorry wala akong gift, saad ko. Ano ka ba? Your presence is enough, she sweetly said. Ginagap nito ang palso ko paarap mismo kay Gab. Sabi ko sa iyo dadating siya. Gab looked at me with dark stonily eyes. His hand is in his pocket secretively. Hindi mababanagan ng anumang reaksyon. Happy anniversary. I murmured to him. Imbes na sumagot ay kay Hans ito bumaling. Sinulyapan din ito si Mark na ngayoy seryoso ang tingin dito. Hans, anong ginagawa mo dito? Sumulyap ako kay Hans. His face remains stoic and stiff. Kumibat ang labi nito ngunit hindi nagsalita. Let's go. Madami ng bisita sa loob. Pukaw ni Mark. Walang pasabing yumapos si Alessandra sa braso ni Gab, at hinela na ito papasok sa bulwagan. Isang sulyap muna ang ginawa nito kay Hans, bago tumungo at malayang nagpatangay sa hila ni Alessandra. Naiwan kaming pareho ni Hans na nakatanaw lang sa mga ito. Ang kaninang ngiti ko'y unti-unti ring napawi nang mawala ang mga ito sa paningin ko. Ayos lang kayo ma'am, Hans asked in a concerned tone. Yumuko ako't umiling. I'm not okay. Gustuhin ko man pigilan. Ngunit ramdam ko ang namumuong luha sa gilid ng mata ko. Rinig ko ang mabigat nitong buntong hininga sa tabi ko bago magsalita. Alam kong wala ako sa posisyon para magsalita. Pero sana, magtiwala kayo kay Mr. Palma. Umangat ang tingin ko dito. Saminghat ako't pilit na binabasa sa mga mata ang kanyang sinabi. Alam kong pinapagaan lang nito ang dalahin ko, pero hindi nito maalis ang sakit at kirot na hatid ng mga pangyayari.
Salamat Hans. Tahimik kaming bumalik sa bulwagan. Hindi na ako iniwan pang muli ni Hans. Nasa malapit malamang itong nakatayo, at nakabantay sa akin. Gaya kanina ay pinili kong sa isang sulok ng lamesa maupo. Mataman ko lamang pagmasdan sila Alessandra at Gab, kasama sina Mark at ang mommy nito. Nagtagal sila sa isang lamesa, kung saan isa sa mga naroon ay ang business partners ng kumpanya namin. Nahigit ko ang paghinga ng tumuon ang tingin nito kay Gab at Alessandra. Naalarmang tumayo ako sa aking silya, ngunit naramdaman ko ang palad ni Hans sa aking balikat. Dito lang po kayo ma'am, aniya. Lumunok ako. Paano'y nagtagal pa ang mga ito sa lamesa? Pansin ko ang pagkunot ng noo ni Alessandra, habang casual na nag-uusap ang dalawa. Mark held Alessandra's arm and interrupted the conversation. Palipat-lipat naman ang tingin ng mommy nito kay Gab, at sa kausap na tila seryoso na ang tinatakbo ng usapan. Dahil sa distansya ay hindi ko marinig ang pinag-uusapan ng mga ito, hanggang sa lumingon ito pare-pareho sa banda ko. My heart almost stopped, as I watched Alessandra's face turned into a grimace. Humarap dito si Mark, at mabilis na hinuli ang kanyang palapulsohan. Nagbaba ako ng tingin, dahil hindi ko na kaya pang salubungin ang binabato nitong tingin sa akin. Ah, Hans, nanginginig na boses kung tawag dito. Ma'am, he answered quickly. Umuwi na tayo. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nito, dahil mabilis na akong tumalikod. At mabibilis ang hakbang na tinungo ang labasan. But suddenly my feet stood in the ground, when someone's calling my name, Alora, saan ka pupunta? Ngayon palang nagsisimula ang party. Sabi sa akin ni Tyra. Nandito lang ako kung may kailangan kayo ma'am. Hans whispered right behind me. Napasinghap ako nang humakbang ito palapit sa amin. She moved gracefully while holding a champagne glass in her hand. Uuwi ka na? She asked again. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko, ay mauuna na sana ako. Pag-iwas kong sinabi. Tumikwas ang kilay nito, matapos ay sumulyap muna kay Hans bago muli sa akin. Sayang naman, nandito pa naman ang mga classmate natin noong high school. Sumili ang tipid kong ngiti, bago sulyapan sila Gab na nasa kabila lamang na lamesa. And I want to meet the celebrant. Hindi ko pa kasi sila nakikilala. Hindi na nito hinintay ang sagot ko, nang walang pasabi nitong tinawag si Gab at Alessandra. Sa puntong iyon muli nagtama ang mga mata namin ni Gab. His dark piercing eyes makes my heart skip in its beat. Hi! Happy anniversary! Bati dito ni Tyra. Thank you, si Alessandra. By the way, I'd like to introduce myself to you. I'm Tyra Villaflor, the heiress of Villaflor Trading. She confidently said. Oh, nice to meet you Tyra. Si Alessandra ulit. And this is my friend, Alora Palma, the heiress of Rising Stone. And she also owned the biggest mall here in Queensland. Mabilis ang ginawa kong pagsulyap kay Gab. He remained calm and firm. Really? Alessandra confirmed. I swallowed hard as I've watched how her brows knitted, lips pursed tightly and glanced at me after. Yes. Tyra turned her face to Gab. Gab right. You look so familiar. Did we met before? Kunot ang noong sabi nito kay Gab. Ilang beses munang gumalaw ang panga nito bago magsalita. I don't think so. Hindi kasi ako madalas dito. I shut my eyes for a moment. Gumuhit ang kirot sa puso ko dahil sa kanyang tinuran. Hindi ako naniniwala. Pamilyar ka talaga di ba Alora? Tyra insisted. Isang kibot balikat lamang ang sinagot ko dito. Are you sure Alora? Marami silang similarities ni William, she insists. You and his husband are much alike. Patuloy ni Tyra na kay Gab naman humarap. Gab clenched his jaw while shaking his head. Baka nagkataon lang. No, your voice are the same. Even your hair and those brown eyes. Saan pala kayo nagkakilala ng asawa mong si Alessandra? Maluwang ang ngiti nito sa mga kaharap, na tila gustong-gusto ang tumatakbong usapan. It's none of your business. Sa dami ng tao sa mundo, hindi imposibleng may makikilala kang kahawig niya. Diretsahang sagot dito ni Alessandra.
Humawak pa ito sa braso ni Gab, at taas noong tinitigan si Tyra. Ow! I'm so sorry. Do I offend you? Hindi ko sinasadya, nagtataka lang kasi ako. Actually my whole colleagues out there wondering about your husband, and why are we even invited here? Nanlalaki ang matang nitong sinabi. Tyra, enough. I tried to stop her but Alessandra averted her gaze at me. Kung kanina'y may kislap ang mga mata nitong nakatingin sakin. Ngayoy hindi ko na mabasa, kung ano ang nais nitong ipakahulugan sa matiim niyang titig. Well, siguro nga hindi imposible sa dami ng tao sa mundo. May isa talagang pwedeng maging kahawig mo. Anyway, I'm so happy to meet you guys. And my best wishes to the both of you. Isang halik sa pisngi ang ginawad nito sa dalawa, bago tuluyang umalis. Tila ihinipan ng hangin ang katahimikan sa pagitan namin, buhat nang umalis ito at walang gustong magsalita isa man. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan ko, bago muling pumihit paharap sa mga ito. I'd better go. May kailangan pa kasi akong gawin sa opisina bukas. I said in my tight lips. So totoo nga, you came from a well family. You are the heiress of Rising Stone. The Cervantes. Nagulat ako sa mga bagay na alam nito, tungkol sa pamilya namin. Nawala sa isip ko kung gaano kalawak ang sakop ng negosyong meron kami, para hindi nito makilala. Nadapi na ang mga labi ko at hindi nakasagot. How come na napadpad ka sa San Marcelino? So you've been lying to us since the very first day. Pinlano mong lahat ito pati ang pagtawid sa kalsada. Siniguro mong masasagasaan kita, para makapasok sa buhay namin. May diin itong sabi sakin. Binalingan ko si Gab. His brown eyes almost turned into a black. Ilang paggalaw sa pangaang nabanagan ko, bago putulin ang tingin sakin. Alessandra, don't stress out yourself, baka makasama sa iyo, aniya kay Alessandra sa mababang boses. No, I'm okay. Aniya bago salubungin ang mga titig ko. Is it true, Alora? Totoo bang nagsinungaling ka sa amin? She said angrily. I let out a sharp breath, na tila hindi gustong tapusin ang usapan. Ito naman talaga ang pinunta ko dito. Ang ilantad sa kanya ang totoo. So why I end up crashing and frightening. Nakita kong ginagap ni Gab ang braso nito para pigilan, ngunit nagmatigas ito sa harapan ko. Your husband. Totoo bang kamukha ni Gab ang namatay mong asawa? Umangat ang labi nito. So kaya ka pumasok na kasambahay sa amin, dahil nakikita mo kay Gab ang dati mong asawa. Tumaas na ang boses nito sakin. No, it's not what I meant. Hindi mo naiintindihan, Alessandra. I tried to control my voice. Pero unti-unti nang nag-iinit ang ilalim ng mata ko sa pinipigilang emosyon. Alin ang hindi malinaw sakin? Tell me, are you tried seducing my husband? Ginawa mo ba iyon sa mga panahong wala ako at hindi nakatingin ha? She now spat angrily. Alam kong may ilang napalingon sa banda namin, dahil sa mataas nitong boses. Alessandra, sita dito ni Gab. How could you do this to me, Alora? Itinuring na kitang parang kapatid ko. Unti-unti nang nabasag ang boses nito. Lumipad ang tingin ko kay Gab. His jaw clenched so hard. Inaasahan ko nang magsasalita ito, ngunit hindi niya ginawa. Nanatili pa din ang hawak nito kay Alessandra, para alalayan na tila babagsak na. Dahil sa pag-iyak. Anong nangyayari dito? Si Mark. Bigla itong sumulpat sa kung saan, kasunod ang kanyang mommy Cassandra. That girl is opportunist. She's flirting with my husband. Klaro nitong sinabi na halos marinig ng buong tao. Her mom stepped in. Agad ako nitong minata ng tingin. And who are you ruining my daughter's party? She said sarcastically. Ang lakas ng loob mong tumapak dito. Mariin ang naging pagkagat ko sa aking labi, at anong pilit na wag itong bastusin. Gab, dalhin mo na si Alessandra sa silid niyo, para makapagpahinga na. Ako na ang bahala dito. Mariing utos ni Mark kay Gab. No, ayos lang ako kuya. Kung sino man ang aalis dito, si Alora iyon. May panunuyan niyang sinabi. Hindi nakapagsalita si Mark sa tinurang iyon ni Alessandra. Now, I know the feeling of being accused as a mistress. Ganito pala ang ginagawa niya sa mga babaeng napapalapit kay Gab.
Hindi na ako nagulat dahil ito talaga ang inaasahan kong magiging reaksyon niya. Alora hiha, anong nangyayari dito? Boses ni Mom iyon na tumabi sakin. Why don't you settle this problem alone? Madaming bisita, nakakahiya. Baling ng ina ni Alessandra dito, at sa huli ay tinapunan ako ng matalim na tingin. Hindi. Ito ang dapat mahiya. Tinanggap kita sa pamamahay ko, at pinagkatiwalaan ng buong buo, pero malalaman ko palang gusto mong ahasin ang asawa ko. How dare you? You don't know what you're talking about. Mali ang iniisip mo sa amin. But she only gave me a smirk. Her innocent face turned into a wicked one. Tila sigurado na sa mga paratang niya sa akin. Kung mali, bakit nagpanggap kang ibang tao? Sinabi mo noon na nasa abroad ang asawa mo, tapos malalaman namin byuda ka na pala. Sinungaling ka. Nag-init ang dalawang pisngi ko sa mga binato niyang salita. Kuyom ang kamaong tinanggap ko iyon, dahil iniiwasan kong mapahiya ito sa maraming tao. Pero sinasagad nito ang pasensya ko, lalo pa sa mga sumunod nitong sinabi. Dahil ang totoo niyan ay gusto mo lang landiin ang asawa ko. Malandi ka. Tangka na sanang babuka ang labi ko, nang humakbang si Mommy para ito harapin. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko. Hindi ko siya pinalaki ng maayos para bastyusan mo ng ganyan. You were nothing compared to her. She's well educated, at kahit kailan hindi ko yan tinuruan ng pakikiapid. Matalim itong sumulyap kay Gab, na ngayong ilang beses na nag-igting ang panga. Minerva, hindi yata tamang magsalita ka ganyan sa anak ko. Si Cassandra. Tama na Minerva, Dad tried to stop her. Huwag mo nga akong pigilan, Adriano. These people have no manners. Hindi yata nila alam kung saan dapat lumugar. Mom expelled viciously. Excuse me, you were talking about manners. Bakit hindi mo muna turuan yang anak mong wag lamandi sa asawa ko? Alessandra, stop it. Sita dito ni Mark. Mabilis lumipad ang tingin ko kay Gab. Bagaman batid kong nagtitimpi lamang ito, at iniiwasang magsalita. No, I won't stop, hanggat hindi ko napapaamin ang malanding babaeng ito. My face hit up, punong-puno na ako. Hindi ko na yata kaya pang magtimpi. Baka lunokin mo ang lahat ng sinabi mo Alessandra. I said with my shaky voice. Isang pagak na tawa ang pinakawalan nito. Ngayon ko lang din napagtantong sa amin na nakatutok ang lahat ng bisita. Mariin kong kinagat ang labi ko, para kumuha pa ng lakas ng loob. Hindi mo ako kilala Alora. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Sige isipin mo kung anong gusto mong isipin sakin. Dapat nga ikaw pa ang magpasalamat, dahil sa sobra-sobrang panahon na binigay ko sayo. Para makasama siya. Nanlaki ang mata nito. How dare you? Doon ito humakbang at inangat ang kamay para ako sampalin. Ngunit may mga kamay na pumihil dito. My heart leapt up. Pigil ko ang paghingang tiningala ito na bakas ang matinding gulat. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko sa ginawa nito. Hindi pa rin ako makapaniwalang pinigilan nito ang tangkang pananakit sa akin ni Alessandra. Gab, natitigil ang saad ni Alessandra dito. Bakas sa mukha ang matinding gulat sa ginawa niya. Stop this Alessandra, hindi makakatulong iyang pagwawala mo. Look at the people around us. Pinagpipiestahan na tayo ng mga tao. Gab said calmly. Marahas nitong hinela ang braso niya mula kay Gab, at tumingin dito na halos magliyab ang mata. I don't care. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga taong yan. Bakit kinakampihan mo ba ang malanding yan ha? She spout out. Stop acting childish Alessandra. Hinela nitong muli ang palapulsohan ni Alessandra, ngunit mariin niya itong winasiwas. I'm not acting childish here. I just wanted to know the truth. O baka pinagtatakpan mo lang ang babaeng yan, para hindi ko mabuko ang mga kalukuhang ginagawa ninyo. Tell me. Naghi-hysterical na ito habang nakaharap kay Gab. God, he said angrily. His jaw clenched so hard, the tensions of his muscles was very visible. So totoo nga, may relasyon kayo ng babaeng ito. Dama po ang matalim nitong tingin sa akin bago ibalik kay Gab. Alam na alam mo kung ano ang ginagawa ko sa mga babaeng umaaligid sa'yo. Huwag mo akong subukan Gab. Dahil hinding-hindi ko mapapatawad, kung sino man ang magtatangkang sumira sa relasyon natin. Namumula na ang mata nito sa galit.
Marahas nitong hinablat ang braso ni Alessandra, na lubha nitong ikinagulat. His eyes looks more intense, pati ang pag-igting ng panga, ay mas may diin at malaya kung nababanagan. Gab, calm down. Isang tapik sa balikat ang natamo nito mula kay Mark. Kunin mo si Alessandra, he ordered to Mark sharply. Napaawang ang labi ko sa tinuring nito. Mabilis naman sumunod dito si Mark. Inagaw nito si Alessandra mula sa kanya, na hanggang ngayon ay natitigilan sa kanyang ginawa. We will talk later, he said a low rumble voice. Umiling ito, no, sabihin mong hindi totoo ang iniisip ko. Sabihin mo, halos magmakaawa ito habang hawak ni Mark sa braso. Nakagat ko ng mariin ang aking labi, dahil sa unti-unting pagpatak ng mga luha nito sa mata. She began to sob uncontrollably. Humawak ito sa kamay ni Mark. At pilit na inaalis sa kanyang braso. Sabihin mo Gab, sabihin mong walang namamagitan sa inyo. Sabihin mo, she whimpered. Umiling ako't nagyuko, hindi ko matagalang tingnan, kung paano ito nadudurog at nasasaktan, dahil sa pangyayari. Wag mo akong piliting magsalita, Alessandra, the timbre of his voice is now strong and harsh. Doon na ito tuluyang umiyak, at halos maghabol ng hininga. Alessandra, agad itong dinaluhan ng kanyang ina. Bumaling ito kay Gab, at walang sabi-sabing pinadapo ang malutong na sampal dito. How dare you hurting my daughter's feeling? Baka nakakalimutan mo, kung saan ka namin pinulot binihisan at pinakain. Kung hindi lang dahil sa pagmamahal sa iyo ni Alessandra, hindi ka namin tatanggapin. Gab turned his scowl face to Cassandra. Higit ko ang paghinga sa maari nitong sasabihin. Gusto kong sa pagitan lang namin ni Alessandra pag-usapan ang bagay na ito. Kalmado niyang sinabi. Matiim na tumitig dito ang ginang, at ako naman ang binalingan ng matalim na tingin. Para ano? Para ipamuka sa lahat na walang namamagitan sa inyo ng babaeng ito. Mom, si Alessandra na patuloy sa pag-iyak. Hindi ako papayag na lokohin mo ang anak ko. Lalo na ang ipagpalit sa haliparot na ito. Dinuro ako nito na baka sa mukha ang matinding galit. Naramdaman ko ang paghakbang ni Mommy sa tabi ko, ngunit maagap ko itong pinigilan, at lakas loob na hinarap ito para magsalita. Ngunit nauna nang nagsalita si Gab. Stop calling her like that. Hindi siya ganang babae gaya ng iniisip nyo. Gab spilled his anger. Cassandra looked at him with crossed eyes. Napa-atres pa ito at hindi makapaniwala sa tinurang na iyon ni Gab. At pinagtatanggol mo pa ngayon ang babaeng yan. Wala kang utang na loob. Mabilis lumipad ang tingin ko kay Gab, and I saw the disapproval gleam in his eyes. The muscles in his jaw clamped tight. Stop it Mom. Please Gab, let's go home. Tuluyan nang nakawala kay Mark itong si Alessandra, at niyapos siya ng yakap. Please umuwi na tayo sa San Marcelino, she whimpered. Gab remained silent, his face became rigid. Ilang beses itong nagbuntong hininga bago yumuko kay Alessandra. Lumunok ako, hindi ko ngayon mahagilap ang dapat na sabihin sa mga oras na ito. My heart felt more pain than anything. Hindi ako makapag-isip ng maayos. If I letting him go baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ko si William, at hindi na magkaroon ng chance na mabawi pa ito. Gab, sundin mo na lang ang gusto ng asawa mo, para matapos na itong gulo, si Mark. My eyes darted to Mark. My face hit up. Kung tutuusin ito dapat ang sisihin sa mga kaguluhang nangyayari dito. He spoiled her sister, to the point na kahit alam na niyang mali, ay sinuportahan pa rin niya ang gusto nito. And now he's acting like an innocent brother to everyone. Gab, yugyog dito ni Alessandra. You need to take some rest, he said to her lowly. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, dahil sa tinuran dito ni Gab. Bakit? Hindi mo ba maiwan ang babae mo? Ano ba ang nakita mo sa malanding iyan ha? I said stop calling her like that. His voice is now echoing in every corner of this room. Shock registered on Alessandra's face. Marahas itong sumulyap sakin. Puot at galit ang nakita ko sa mga mata nito, habang nakatitig sakin. Sa isang iglap ay naabot nito ang pisngi ko para sampalin. Binigay ko sa iyo ang tiwala ko ng buong buo. Pinatapak kita sa bahay ko, dahil akala ko totoo ka.
Pero nagkamali ako dahil hindi pala tao ang pinatuloy ko sa pamamahay ko kundi ahas. Ahas ka. Sa puntong iyon ay napatid na ang PC ng pasensya ko. Inangat ko ang kamay ko dito para tapatan ang sampal na ginawa niya sakin. Napa-atras ito sa lakas ng sampal na ginawa ko. Malandi ka. Nagsisigaw ito at naghi-hysterical na sa sobrang galit. Agad itong pinigilan ni Mark sa pagwawala, habang hawak sa magkabilang braso. Ngunit hindi ito nagpapigil imbes ay humarap ito sa mga bisitang nakikiusyoso. Tingnan niyo ang babaeng ito. Siya ang kabit ng asawa ko. She say it louder and clearer. Baka lunukan mo ang lahat ng sinabi mo. Ganti kong sinabi. Alessandra, tama na. Baka kung anong mangyari sa'yo. Sita dito ni Mark. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubura ang mukha ng haliparot na ito. Patuloy nitong sigaw. Sige, iyan ba ang gusto mo? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. In front of everybody, para manahimik ka na. I started to raise my voice. Nakita kong nanigas mula sa pagkakatayo si Mark, at kusang bumitiw kay Alessandra. Habang si Gab ay may dilim sa mga mata na nakatingin sakin. Wala din akong mabasa na kung ano dito, habang hinihintay ang mga sasabihin ko. Ang lalaking sinasabi mong asawa mo, ay ang tunay kong asawa. Ako ang legal at totoo. May diin kong sinabi. She furrowed her brows, humakbang pa ito palapit sakin. Anong sinabi mo? She said shakily. You heard it right. His real name was William Palma. And I am his legal wife. Shock registered on her face, lips quivered so bad. Doon tila nanlambot ang mga tuhod nito. Her eyes pulled with tears, at ilang mabigat na paghinga ang ginawa, bago mariin na humawak sa dibdib. No, this can't be true. I am his wife. Sinungaling ka. She uttered a loud cry. Natigilan ako at agad na nakaramdam ng pagsisisi sa mga nasabi sa sakit na bumalatay sa kanyang mukha. Tuluyan na itong napaluhod sa sahig, na hindi naagapan ni Mark. Alessandra, sigaw ni Gab. Mabilis niya itong dinaluhan na siyang dakot-dakot ang dibdib na masakit. Habang si Mark ay mabilis na tumawag ng tulong. Pag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang sisihin ko at wala nang iba. Cassandra told me angrily. Mabilis din itong nilapitan si Alessandra, na habol-habol ang paghinga, hanggang sa nawalan na ng malay. Napa-atras ako sa labis na takot. Wala sa hinagap ko na mangyayari ito. Ang gusto ko lang ay ilantad ang totoo, at ibalik niya sa akin ang asawa ko. Sinubukan kong humakbang para sana ito lapitan, ngunit nagtaas ng tingin sa akin si Gab, eyes holding a total anger. My heart twisted. Dahan-dahan namuo ang mga luha sa mga mata ko, dahil sa kirot na hatid nito sa akin. I'm so sorry. I uttered. Agad na akong tumalikod sa mga ito, nahilam ang mga matang tinungo ang labas. Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan na walang direksyong pupuntahan. My eyes drip with tears as I press my hands against the steering wheel shakily. I shouldn't been told her the truth. Ilang paghampas sa manubela ang ginawa ko, bago sumandal sa car chair at humawak sa noo. Wala akong ideya kung ano bang nangyari kay Alessandra. I never thought that she had a poor health condition. Wala itong nababangit sa akin noon pa man. Sinulyapan ko ang katabi kong upuan, kung saan panay ang tunog ng aking cellphone sa loob ng aking purse. Hinela ko ito mula sa aking tabi, at walang tingin na sinagot ang tumatawag, Alora, where are you? Tito Adriano called me. May nangyari daw sa party. Sunod-sunod akong umiling, habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata. Si Alessandra, I said in my trembling voice. I'm coming for you. Elwood said in a sharp breath. Binaba ko ang tawag at dumiretso na sa villa ilang minuto lang. Bago ako bumaba ay nalingunan ko na ang paparating nitong sasakyan. Mabilis itong umibis ng sasakyan, wearing a t-shirt and black walking short. Gulo-gulo pa ang buhok nito, na akala mo'y kagigising lang mula sa pagtulog. He haven't shaved for a day, kaya bakas ang tumubong buhok sa ilang piling parte ng mukha. Hindi na ako nagdalawang isip, humakbang ako't sinalubong ito na siyang niyakap ako ng mahigpit. Doon ay bumuhos muli ang aking mga luha. We are sitting at the balcony. Ito na rin mismo ang nagtimpla ng kape ko, at tahimik na naupo sa bench katabi ko.
What happened to Alessandra? Panimula nito habang humihigop ng kape. Umiling ako at nagyuko. Sa totoo lang wala akong ideya. She's fit and good. How does it happen to her? It's all my fault. I uttered shakily. Isang buntong hininga ang pinawalan nito, bago ibaba sa lamesita ang hawak na tasa. There is nothing wrong in telling the truth. Karapatan niyang malaman ang totoo, he said in low tone. Mariin kong kinagat ang aking labi. Hindi pa rin ako kumbinsido sa kanyang sinabi. Kasalanan ko kung bakit nangyari iyon kay Alessandra. God, she's innocent. Kasalanan ko, dapat hindi ako nagpadala sa damdamin ko. My shoulder shaking violently. Sunod-sunod na pamatak ang mga luha ko. Naramdaman ko ang pagkabigsaki ni Elwood. And I buried my face to his firm chest. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, pareho lamang kayong biktima dito. Pag-alaw niya sakin. Marahas akong kumalas dito at tiningala ito ng tingin. Gusto ko siyang makita. I need to know that she's okay. Please Elwood, I pleaded. Umiling ito sakin at sinapo ng dalawang palad ang pisngi ko. Listen, hindi makakatulong kung magpapakita ka doon. Baka lalo lang magkagulo ang lahat. You need to rest sweetheart, he uttered softly. Umiling ako't lumayo dito. No, kailangan kong makita si Alessandra. Gusto ko siyang makita please Elwood. Nakita kong bumagsak ang balikat nito, habang nakatitig sakin. Sandali pang naglagi ang mga titig nito, bago pahirin ang mga luha sa mata ko. I talked to my friend first. He's a neurologist. Baka sakaling may makuha tayong impormasyon tungkol kay Alessandra. Tumayo ito't dinukot mula sa bulsa ang kanyang cellphone. Sandaling nag-usap ang dalawa sa distansya, bago nito binaba ang tawag. Anong sabi? He confirmed that Alessandra was admitted in the hospital. Pero wala pa siyang ideya sa maaring sakit nito. She's under observation right now. Wala pa daw itong malay hanggang sa ngayon. Elwood says softly. Oh God! Nasa po ko ang bibig, at muli ay wala na naman patid ang mga luha sa mata. I need to see her Elwood. Pagsusumamo ko. Muli ay isang buntong hininga ang pinakawalan nito, bago marahang tumango. Be sure na hindi ka muna nila makita. Siguradong mainit pa ang mata nila sayo. Just give me a minute to gather some information about her condition, okay? Tumango ako habang magkasalikop ang dalawang kamay sa kandungan, at nakatanaw sa labas ng ospital. Bumaba si Elwood sa sasakyan at pumasok sa loob. I bit my lower lip. Kinabahan pa rin ako hanggang ngayon. She maybe had a serious condition. Sumasakit na ng gusto ang ulo ko sa kakaisip sa pwede nitong maging sakit. Dahil hindi na ako makapaghintay pa, ay lumabas ako ng sasakyan ni Elwood, para alamin sa sarili kung ano na ba ang kondisyon nito. Nanlalamig ang mga labing lumapit ako sa information desk at nagtanong. I'm sorry ma'am, mahigpit pong pinagbili ng pamilya na bawal muna ang bisita. Mga relatives lang po muna ang pwedeng dumalaw. The girl at the desk told me. Napalabi ako't sinukle ang buhok dala ng frustrasyon. Sige, salamat. Mabilis na akong tumalikod dito, at hinakbang ang paapapasok sa loob. Wala akong ideya kung saan floor ito nakakonfine, kaya pinasya kong umakyat sa second floor, para doon maghanap. Pero hirap akong hanapin ito. Sinubukan kong tumungo sa ICU, at doon ay nahadjap ng mata ko si Mark na may kausap sa kanyang cellphone. Hindi pa man ako nakakahakbang ng matuon ang pansin nito mula sa aking tinatatayuan. My lips quivered. Dahan-daang nanghihina ang mga tuhod, habang mamalaki ang hakbang na palapit ito sakin. What are you doing here, ha? May diin at mahina nitong bigkas sakin. Hindi ako nakagalaw ng gipitin nito ang braso ko. Nanlilisik din ang mga mata nito, habang panay ang pag-igting ng pangasakin. Gusto ko lang kamustahin si Alessandra, I uttered lowly. O gusto mo lang i-check kung buhay pa ba ang kapatid ko, o patay na ganoon ba? He said through gritted teeth. No, hindi ko alam na mangyayari ito. I'm so sorry. Sunod-sunod akong umiling dito. I don't believe you. Wag na wag kang magkakamaling lumapit kay Alessandra, at magpakita pa dito, kung ayaw mong ipadampat kita sa pulis. He said sharply. Marahas ako nitong binitiwan, at tumalikod na sakin. Doon ay hindi ko na napigil ang pagbalong ng mga luha.
Sobrang nasasaktan ako para kay Alessandra. She doesn't deserve all of this. Pareho lang kaming nagmahal at nasaktan, kaya hindi ko ito masisi kung ganoon na lang ang galit niya sa akin. Please Mark, sabihin mong ayos lang siya. Please, I'm so sorry. My voice was already cracked. Patuloy na bumubuhos ang mga luha ko, habang naglalakad itong palayo sa akin. Unti-unti na ring nanlalabo ang mata ko sa labis na emosyon. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang mababang boses ni Elwood sa aking tabi, ngunit wala na akong lakas para sagutin iyon, dahil sa unti-unti nang nagdilim ang paningin ko.